Praise the Lord. Kung meron po kayong mga Bible, ay buklatin po natin ito sa aklat po ng Genesis chapter 3 verse 8 hanggang 9. Brother Emil, andiyan ba si Brother Emil? Patulong ako. Praise the Lord. Ako na muna magbasa. Genesis chapter 3 verse 8 to 9. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God, amongst the trees of the garden. Genesis 3:9. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Praise the Lord. Diyan na rin, mga kapatid, ang gusto kong maging title ng ating pong pag-aaralan ngayon. Where art thou? Praise the Lord. Pasensya na mga kapatid, kinakabahan talaga ako. Pwede ba tayo mag-pray paminsan? Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Ako po ay hindi komportable, Panginoon, sapagkat nalalaman ko ang aking kakayahan ay limitado lamang, Ama. Ang aking pong kaalaman, Panginoon, ay baliwala kung wala ang iyong anointing, Panginoon. Anoint us, anoint your word, Panginoon, maging pagpapala at huwag maging kabisuran sa bawat makikinig. Tulungan mo ako, Panginoon. Ako po'y buong puso na sumasandal sa iyong kakayahan, hindi ang aking sariling abilidad, kundi ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang siyang mangingibabaw sa pagkikinig namin ng salita ng Diyos. Salamat, Ama. Iyong lahat ng karangalan at kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. You may be seated again. Uli akong nagpapasalamat, nagbabalik ng kalwalhatian sa ating Panginoon sa pagkakataon po na makapag-share kahit kinakabahan. Hindi ko alam, mga kapatid, bakit pagka Sunday School ay grabe yung kaba. Amen. Alam nyo, yung pagsa-Sunday School po ay hanggat maaari hindi yung gampanin, Sis Jen, na gusto ko gampanan dito sa likod ng pulpito. Ano po, hindi ako komportable, mga kapatid. Uncomfortable ako in a sense na yun nga, yung kaba at yung preparation hindi madali. Sa totoo nito, mga kapatid, wala pa ako masyadong tulog. Para lang, hindi ko naman kayo kinukonsensya. Ano? Pero, ito po yung pinaka-uncomfortable ako na gampanin pag sa Sunday School. And I find it outside my forte. Amen. Kung sariling kalooban lang, kakausapin ko na sana si Abby, huwag mo na muna akong assign sa Sunday School. Kaya lang, mga kapatid, habang naiisip ko yun, meron akong napanood na video, mga kapatid, live Sunday. Kasi naghahanap ako ng kailan ba yung huli kong Sunday School. Kasi baka maulit yung tinuro ko. So, siyempre napunta ako dun sa testimony. Live po yun ng Friday night service. Testimony ni Sister Abby. Ang sabi ni Sister Abby, wala siyang boses na. Ang sabi ni Sister Abby, umiyak siya, sabi niya, ito lang yung kaya kong gawin. Nag-worry siya na baka hindi na bumalik yung boses niya. Sa pag-awil sa Diyos, yun lang daw yung kaya niyang gawin. At nag-worry siya na baka hindi bumalik. You know? And it hit me, mga kapatid, it touched me, na doon ba sa kaya natin gawin sa Diyos ay pagdadamot pa natin sa Diyos. Bagaman hindi ka komportable doon sa gampanin, mga kapatid, kung doon ka makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, huwag mo nang ipagdamot sa Diyos. Huwag na tayong maging madamot sa Diyos, mga kapatid. Yung trabaho mo, mga kapatid, pag sinabi niya, pumunta ka sa gantong lugar, magsalita ka, mag-talk ka, mga kapatid, pumupunta ako, walang reklamo. Nagsasalita ako sa harap ng mga taong hindi ko kakilala. Praise the Lord. Pero walang reklamo. Pagka sa Diyos ba, mga kapatid, ay magre-reklamo. Salamat sa Diyos, mga kapatid, sa pagtutuwid noong akin pong maling isipin patungkol sa pagganap sa tungkulin po sa ating Panginoon. Where
art thou? Praise the Lord. There is a story, pangbatang kwento mga kapatid, fiction. Ibig sabihin, kinreate itong story na ito para makapagbigay ng moral lesson. Praise the Lord. There is a story, mag-inang kamelyo. May isang batang kamelyo, mga kapatid, ang curious sa kanilang itsura. Then nagtanong ang batang kamelyong ito, mga kapatid, or camel na ito, sa kanyang nanay. Sabi niya, Nay, hindi ko maintindihan yung itsura natin, ba't naiiba tayo sa ibang mga hayop? Tignan mo yung likuran natin, ang sabi ng batang kamelyo. Bakit ang laki ng bukol na nakaumbok sa ating likuran? Sumagot mga kapatid, yung nanay na kamelyo, ang sabi niya, anak, design kasi tayo na maglakbay sa disyerto. Itong malaking bukol na nakaumbok sa ating likuran, yan ay nagsisave, nag-i-store ng fatty tissues para kapag sa paglalakbay natin sa disyerto, magkulangan tayo sa tubig, ay hindi tayo manghihina kaagad o hindi tayo mauuhaw kaagad. Ganun pala ang sabi ng batang kamelyo. Then nagtanong siya ulit, ito naman pong paa natin, bakit ang pangit? Bakit? Bilog? Palapad? Padet? Hindi ko maintindihan samantalang sa ibang hayop ay hindi naman ganito yung kanilang mga paa. Sumagot muli yung nanay na kamelyo, ang sabi po nung nanay na kamelyo, kasi designed yung ating paa na maglakad sa disyerto. Kaya kapag aapak tayo sa buhangin, ay hindi lulubog yung ating mga paa at hindi tayo matutumba at mayroong stability sa ating paglalakad. Yun yung sagot ng nanay na kamelyo. Nagtanong muli sa huling pagkakataon ng batang kamelyo, yung pilik mata natin, bakit ang haba? Diba, mga kapatid, yung kamelyo, ang haba ng pilik mata nila. Parang nakakaabala siya. Praise the Lord. Ang sabi ng nanay na kamelyo, kasi designed yung ating katawan na maglakbay sa disyerto. Kapag mayroong malakas na hangin at nilipad yung buhangin, hindi kaagad-agad papasok sa ating mga mata dahil sa mga pilik matang iyan. Kasi dinisenyo tayo para maglakbay sa disyerto, ang sagot ng nanay. Gayoy sumagot mga kapatid ang batang kamelyo at ang kanyang wika. Kung mayroon tayong katawan, mayroon tayong likod, may pilik mata, may paa tayo na dinesign para pakinabangan sa disyerto, anong ginagawa natin dito sa zoo? Praise the Lord. Oo nga, design ang lahat ng bahagi ng katawan ng isang kamelyo para makasurvive sa disyerto, mga kapatid. But it will all be useless if it is not in the right place. Praise the Lord. No matter how good you are, how beautiful you are, mga kapatid, if you are in the wrong place, you are worthless. Where art thou? Ang tanong na ito, mga kapatid, ay hindi tanong ng Lord kay Adan out of ignorance. Hindi dahil hindi alam ng Diyos, mga kapatid, physically, geographically, spiritually, mga kapatid, kung nasaan si Adan. This question instead is seeking for Adam's confession of his spiritual condition. At para kanilang ma-realize, mga kapatid, where they truly are. It is for them to realize, mga kapatid. Kaya tinanong ng Diyos sila Abraham nung sila'y magkasala sa Diyos. Mga kapatid, where art thou? Para ma-realize nila, mga kapatid, that they are already out of place. Wala na sila doon sa kalalagayan, mga kapatid, doon sa posisyon na originally designed para sa kanila. Praise the Lord. God surely knows where they are, but Adam, they didn't know where they are. Hindi nila alam yung katayuan nila, mga kapatid. This question simply means, Adam, you are not in the right place where I want you to be. Wala na sila, mga kapatid, doon sa design,
doon sa spot, mga kapatid, doon sa kalalagayan na gusto ng Diyos ay dumuon lang sila. Ang unang kalagayan ni Adam, mga kapatid, Diyos lang ang pinakikinggan niya. Praise God. Yun po yung unang place, mga kapatid, spot para kay Adam. Doon ka lang sa kung saan Diyos lang yung tinig na pinakikinggan mo. Pero, nang piliin ng Diyos mas makinig sa tinig ni Eva. Praise the Lord. Instantly, mga kapatid, he was disconnected from the presence of the Lord. Kaya nga, ang tanong ng Diyos, where art thou? Praise the Lord. Yung dating Adan na ini-enjoy ang presensya ng Panginoon, ano pong nangyari? Nasa na siya ngayon? Nandoon sa pagitan ng mga punong kahoy, nagtatago, natatakot, at nahihiya. Hindi yan, mga kapatid, ang posisyon mo dapat sa Diyos. You are originally designed to enjoy, makihalubilo, mga kapatid, sa presensya ng Diyos. But because ikiniling ni Adan ang kanyang tainga sa pakikinig sa kanyang asawa, mga kapatid, spiritually, he has been out of place. And gusto kong magpaalala sa inyo, sa bawat isa sa atin ngayon, mga kapatid, that until now, we are experiencing the same dilemma. Marami pong mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, ang hindi nila alam sa kanilang sarili, saan na nga ba talaga sila sa harapan ng Panginoon. Ano na nga ba, mga kapatid, yung tayo natin sa harapan ng Panginoon? Ano na nga ba, mga kapatid, yung kondisyon ng ating puso sa harap ng Panginoon? Praise the Lord. And maybe we are also entitled sa ganong katanungan. Where art thou? Nasaan tayo, mga kapatid? Where are we? Where am I and where are you in the presence of, in the sight of the Lord? Are we still connected to the Lord? Konektado pa din ba tayo sa Panginoon? Nakasugpong pa rin ba tayo, mga kapatid, sa punong kahoy? Are we still in the right position or place where God wants us to be? Praise the Lord. Nandun ka pa rin ba sa paggawa noong mga bagay na makalulugod sa Diyos, mga kapatid? O kada linggo lang tayo nasa tamang lugar? Praise the Lord. Nang tawagin po tayo ng Diyos, mga kapatid, He has a purpose. May purpose ang Diyos nung tawagin niya tayo, nung pinili na tayo, mga kapatid. And the question is, sineserve ba natin yung purpose natin? Where are we? Praise the Lord. Sineserve ba natin yung purpose ng ating pagkatawag? Ang sabi po ng 2 Timothy, chapter 1, verse 9, mga kapatid, na siyang sa atin ay nagligtas, Amen. at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. praise the Lord. Tayo po'y tinawag para sa kanyang sariling akala. Sa English, for His own purpose. May purpose ang Diyos kung bakit Kanya pinili. Kung bakit Kanya piniling maglingkod sa Kanya, mga kapatid. Yun ay para sa Kanyang sariling layunin. Mayroong layunin ng Diyos, mga kapatid, para sa atin. Ano yung layunin na yun? Unang Pedro 2:9. Datapwat kayo isang lahing hirang, Amen. isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. Praise the Lord. Ano yung purpose natin? Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo. Mayroon kang karangalan, mga kapatid, na ipahahayag nang piliin ka ng Diyos. Praise the Lord. Kung upang ating maipahayag ang karangalan at kaluwalhatian ng Diyos sa anumang kaparaanan. Anumang paraan, mga kapatid, anuman yung ginagawa natin. Praise the Lord. Kung tayo'y magtatrabaho, kung tayo po'y papasok sa eskwela, praise the Lord, kung tayo'y nasa bahay, huwag nating alisin sa atin pong pamumuhay na tayo po'y mayroong karangalang ipinapahayag. At yun ay ang karangalan at kaluwalhatian ng ating Panginoon.
Praise the Lord. Ito pong buhay natin, mga kapatid, kung hindi natin nagagamit, kung hindi tayo nakapagdadala ng karangalan at kaluwalhatian sa Diyos, then anong purpose yung pinufulfill natin? Baka hindi yan purpose ng Diyos, pansariling purpose mo yan, mga kapatid. Then we are only entitled doon sa kanyang tanong, mga kapatid, doon sa tema ng ating pinag-aaralan, where art thou? Let us reflect, mga kapatid, ano ba yung purpose na pinufulfill natin, mga kapatid? Mayroon pong isang hari sa Bible. Ang pangalan niya ay Belshazzar, hari ng Babylonia. Siya po yung haring humalili kay Nabucodonosor. Ano? At ang haring ito, mga kapatid, mayroong isang tagpo. Nag-prepare siya ng great feast. Malaking piging, mga kapatid. And for sure, ang piging na ito ay hindi po para sa karangalan ng Diyos, kundi para sa kanyang pangsariling karangalan. Basahin natin para makita natin, mga kapatid. Aklat po ng Daniel, chapter 5, verse 1. Si Belshazzar na hari ay gumawa ng malaking piging sa Amen. 1,000 na kanyang mga mahal na tao at uminom ng alak sa harap ng 1,000. Praise the Lord. Paano ko nasabing yung piging na ito hindi para sa karangalan ng Diyos? Praise the Lord. Sapagkat yung kanyang inanyayahan ay yung kanyang mga mahal na tauhan. 1,000 yon, mga kapatid, at mayroon silang alak at siya'y uminom ng alak sa harapan ng 1,000. Praise the Lord sa piging na iyon. Amen. Siya po ay nagpakalango sa alak sa harapan pa ng kanyang mga panauhin. Praise the Lord. Gusto niya, mga kapatid, sa yung center of attraction. At sa kalagitnaan ng piging na ito, habang itong hari, mga kapatid, ay lumalasap ng alak, ano pong ginawa ng hari? Tuloy natin sa verse 2. Samantalang nilalasap ni Belshazzar ang alak, ay nagutos na dalhin doon ng mga ginto at bilang na sisidlan na kinuha ni Nabucodonosor, Amen. ang kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem, upang mainuman ng hari ng kanyang mga mahal na tao, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga babae. Praise the Lord. Tingnan niyo, mga kapatid, yung kayabangan ng hari na ito. Praise the Lord. Habang siya'y lumalasap ng alak, mayroon siyang naisip. Nag-utos siya sa kanyang mga tauhan. Ang sabi niya, kunin ninyo yung mga ginto at mga pilak na sisidlan doon sa templo na inilabas ng aking ama sa templo ng Jerusalem. Yung mga sisidlan, yung mga vessels, mga kapatid, na supposed to be nasa templo ng Jerusalem, praise the Lord, ipinakuha niya. At doon niya inilagay yung alak at kanilang ininuman. Praise the Lord. These vessels, mga kapatid, are no ordinary vessels. Ito pong mga vessels na ito ay consecrated. Ang purpose ng mga vessels na ito ay para sa paglilingkod sa Diyos. Basahin natin ang aklat ng 2 Kings, chapter 7, verse 51. Ganito nangyari ang buong gawa ng Haring Salomon na ginawa sa bahay ng Panginoon, At at ipinasok ni Salomon ang mga bagay na itinalaga ni David ng kanyang ama, ang pilak at ang ginto at ang mga kasangkapan, at ipinasok sa mga silid ng kayamanan ng bahay ng Panginoon. praise the Lord. Kita niyo, mga kapatid, yung ginamit ng haling na haring ito sa kanyang alak, sa kanyang ginawa niyang inuman ng alak. Ito po ay mga nakatalagang kasangkapan para sa templo ng Diyos. Ang sole purpose ng mga vessels na ito ay para sa paglilingkod sa totoong Diyos. Pero ginamit niya, mga kapatid, na lagayan ng alak na nakakalasing. Praise the Lord. These consecrated vessels, mga kapatid, has been out of place. Inalis sila sa templo at ginamit doon sa purpose na hindi naman talaga design para sa kanila. Praise the Lord. These consecrated vessels, mga kapatid, ang dapat na kinalalagyan nila ay doon sa templo ng Diyos, pero ginamit sa ibang purpose. Daniel chapter 5, verse 3, tuloy natin, Brother Emil. Nang magkagayoy, dinala nila ang mga gintong sidlan na kinuha sa templo ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem,
at ininuman ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, at ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga babae. Verse 4. Sila'y nangaginuman ng alak at nagsipuri sa mga Diyos na ginto at pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Praise the Lord. Hindi lamang nila pinaglagyan ng alak ang mga sisidlang ito, kundi ito'y ininuman pa ng mga kabit ng hari. Yung kaniyang mga babae, mga kapatid, nagsiinom pa. Na dapat sana ang humahawak lamang sa vessels na ito yung mga saserdote. Pero dahil sa kasamaan ng hari, mga kapatid, ipinahawak niya sa mga kabit. Hindi lamang yon, mga kapatid. Itong mga sisidlang ito'y naging napasama pa doon sa pagpupuri nila sa Diyos-Diyosan ng Babylon. Praise the Lord. Hindi lamang nila ininuman ng alak, hindi lamang nila ipinahawak sa mga masasamang tao, kundi ipinagpuri pa nila sa Diyos-Diyosan. Sa Diyos na gawa ng ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. The vessels are missing their right place. This is not the original place for the vessels, mga kapatid. Ang tamang purpose, again, ang tamang lugar para sa mga sisidlang ito ay sa kamay ng mga saserdote, hindi sa mga kamay ng mga babae ng hari. Sa paglilingkod sa totoong Diyos at hindi ng mga Diyos-Diyosan. Praise the Lord. And this is the dilemma na nararanasan po ng maraming Kristiyano ngayon. How about us, mga kapatid? Are we still in the temple? Yun ba ang purpose, mga kapatid natin? Tayo bang mga sisidlang para sa Diyos ay nagagamit pa rin para sa Diyos? Tayo ba, mga kapatid, ay nasa tamang purpose, nasa tamang lugar? Yung pagkatao ba natin tuwing linggo, dala pa ba natin Lunes hanggang Sabado? Ha? Praise the Lord. Yung kabanalan natin sa loob at labas, pang church lang ba yan, mga kapatid, o dala natin yan sa trabaho, sa eskwela, at sa ating pong mga tahanan? Yung bibig, mga kapatid, na pinangpupuri natin sa templo. O baka bibig yan na pinangsasagot mo sa magulang mo pag Lunes hanggang Sabado. Where are we, mga kapatid? Yun bang pagsamba natin sa Diyos ay good for Sunday lang? Praise the Lord. Yun bang pagdadamit natin ng may kabanalan ay good for Sunday lang? Praise the Lord, na dapat, mga kapatid, we are vessels unto His honor. Tayo po'y mga sisidlan, mga kapatid, sa paglilingkod at ikapupuri natin o ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Ano man, mga kapatid, yung ating pong gagawin. Praise the Lord. Sa loob, sa labas ng iglesia, may nakakakita o walang nakakakita. Kailangan, mga kapatid, ito'y para sa kapurihan ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na matanggal tayo doon sa original na dapat nating pinaglalagyan. Where are we? O di ba, mga kapatid, yan ang sabi ni Pablo sa mga Korinto, whether therefore you eat, whether therefore you drink, or whatsoever you do all to the glory of God. Praise the Lord. Ano man yung gagawin natin, magdadamit ka, magtatrabaho ka, mag-aaral ka, ito'y para sa kapurihan dapat ng ating Panginoon. Mayroon bang nakakakita o wala? Nandyan man si pastor o wala? Nandyan man si youth president o wala? Mga kapatid, we are consecrated. Ang itinawag sa atin ay para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Kaya dapat nakikita sa atin yung kapurihan ng Diyos. Praise the Lord. Hindi mo naman kailangan, mga kapatid, na praise the Lord. Hindi ko maintindihan, ano? Mayroon pong mga Kristiyano, mga kapatid, na todo effort sila pag Sunday. Talagang magbibihis ng maayos. Ano? Pagkahaba-haba. Praise the Lord. Hindi mo kailangan, mga kapatid, umeffort ng ganun pag Sunday lang.
Praise the Lord. Yung effort mo ng Sunday dapat mas sa ordinary days. Praise the Lord. Kasi wala namang ibang taong babasa sa pagkatao mo dito. Praise the Lord. Alam na namin dito banal ka. Pero sa Lunes hanggang Sabado, maraming mga tao hindi alam na banal ka. Sila yung dapat mong i-convince na dapat yung iyong pamumuhay ay para sa Diyos. Hindi mo kami kailangan i-convince, mga kapatid. Ang dapat nating i-convince, mga kapatid, unang-una ang Diyos at ang mga taong nanunood sa atin pong mga pamumuhay. Praise the Lord. We know Samson. At gusto kong gamitin siyang halimbawa, mga kapatid. Praise the Lord. Samson is a Nazarite. Nazareo, mga kapatid. Basahin muna natin Judges chapter 13 verse 5. Sapagkat narito, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at walang pangahit na daraan sa kanyang ulo. Sapagkat ang bata ay magiging Nazareo Siya'y sa magiging Diyos Nazareo sa Diyos mula sa tiyan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Praise the Lord. Ano yung purpose sa buhay ni Samson, mga kapatid? Upang kanyang iligtas ang kamay o ang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Nazareo, an Israelite consecrated to the service of God. Ibig sabihin, ibinukod ka. Yung ginagawa ng ibang bata, hindi mo gagawin. Ganyan ang naging buhay ni Samson, mga kapatid. Yung gawain ng isang normal na bata, hindi po ginagawa ni Samson. Sapagkat siya consecrated, separated, para iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Praise the Lord. Itong Samson na ito, mga kapatid, while he remains to be separated, while he remains to be in his place, habang nananatili siya doon sa pagkatawag sa kanya, while he is found serving his purpose. Tingnan niyo yung resulta sa buhay ni Samson. Judges chapter 14 verse 6. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakanya. Amen? At nilamuray niya siya na parang naglamuray ng isang batang kambing. Amen? At siya'y walang anuman sa kanyang kamay, ngunit hindi niya sinaysay sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. Praise the Lord. Dahil nananatili si Samson doon, mga kapatid, sa lugar kung saan siya itinalaga ng Diyos, ang maging consecrated. Praise the Lord. Sinasamahan siya ng Espiritu ng Panginoon. Kanyang niluray yung isang leon, mga kapatid, na parang isang batang kambing. Ano pa? Judges chapter 14 verse 19. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakanya. Praise the Lord. Ang Espiritu again ng Panginoon, makapangyarihang sumakanya. Anong ginawa ni Samson? At siya'y lumusong sa Ascalon at Amen. pumatay ng 30 lalaki sa kanila. At kinuha ang samsam sa kanila at ibinigay ang mga bihisan sa mga nakaturing ng bugtong at ang kanyang galit ay nagalag at siya'y umahon sa bahay ng kanyang ama. Praise the Lord. Dahil nag-consecrated, mga nananatiling consecrated si Samson, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya. This time, 30 lalaki yung kanyang sinaktan. Dahil sa Espiritu ng Diyos. At marami pang iba. Judges 15:16, nalakit siya ng 1,000 lalaki dahil sa Espiritu ni Yahweh. Judges 15:19, siya'y pinalakas na maguli ng Espiritu ng Diyos. At marami pa pong talata at tagpo sa buhay ni Samson na siya po'y nagtatagumpay dahil sinasamahan siya ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat pinipili niyang manatiling consecrated, manatili doon sa purpose na itinawag sa kanya ng Panginoon. That's the result, mga kapatid, kapag pinipili natin ang buhay na ito'y para lamang sa kapurihan ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa atin lagi. Praise the Lord. Yung layunin na inihanda ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. And that's a simple principle, mga kapatid. Kapag pinagsisikapan natin makapanatili sa layunin itinawag sa atin, may Espiritu ng Diyos na laging sasa atin. Praise the Lord. Mayroong Espiritu ng Diyos na tutulong para magtagumpay tayo. Pero kung pipiliin natin umalis
doon sa lugar na dapat nating kalalagyan. Tinawag ka ng Diyos sa kabanalan, hindi ka nagpapakabanal. Tinawag ka ng Diyos para mangaral. Sa labas, hindi ka nangangaral. Tinawag tayo ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Hindi ka gumagawa ng mabuti. Praise the Lord. Asahan natin mga kapatid, walang Espiritu ng Diyos na sa atin. And that's the reality. Nung si Samson, mga kapatid, praise the Lord, nang siya po'y maalis doon sa consecration, doon sa separation niya, mga kapatid, umalis siya doon sa lugar na dapat niyang kalagyan. Mayroon pong masamang resulta sa kanyang buhay. Ang sabi po ng Judges chapter 16 verse 19, praise the Lord, at pinatulog niya siya sa kanyang mga tuhod. Amen. At nagpatawag siya ng isang lalaki at tinahit ang 7 kaligtas sa kanyang ulo at pinasimulan niyang paghatiin siya at ang kanyang lakas ay nawala. praise the Lord. Ang purpose, ang tamang lugar para kay Samson, mga kapatid, ay hindi sa tuhod ni Delilah. Praise the Lord. Siya po ay design. Siya po, mga kapatid, ay tinawag para iligtas ang bayang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Pero this time, mga kapatid, nasan siya natagpuan? Praise the Lord. Hindi niya inililigtas yung Israel sa kamay ng Filisteo. Nandun siya sa binti. Nandun siya sa tuhod ni Delilah. Nagpapahinga. Praise the Lord. At ano pong nangyari, mga kapatid? Judges chapter 16 verse 20. At sinabi niya, narito sa iyo ang mga Filisteo, Samson, at siya gumising sa kanyang pagkakatulog. Amen. At sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati. Ha? Ako'y magpupumiglas. Ngunit Ngunit, hindi niya talos na ang Panginoo'y humiwalay sa kanya. hindi alam ni Samson, mga kapatid, ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Praise the Lord. Gusto mong mahiwalay ka sa Panginoon? Kumanap ka ng Delilah. Islip ka doon sa kanyang tuhod. Praise the Lord. Hindi naman kasi dapat yun yung lugar na pinupuntahan ni Samson, mga kapatid. Si Samson ay kalaban niya yung mga Filisteo. Supposed to be, mga kapatid. Pero ang ginawa niya, nakipagkampihan siya. Kaya itong mga Filisteo ay nagbayad, binayaran nila si Delilah para alamin kung saan ba nanggagaling ang lakas ni Samson. Praise the Lord. At umamin itong si Samson at inahita ng kanyang puho. At ang Panginoon ay humiwalay sa kanya. Praise the Lord. Hindi alam ni Samson na humiwalay na pala sa kanya. Praise the Lord. Our responsibility is to live the life the Lord has assigned to us. Praise the Lord. Walang ibang, mga kapatid, responsibilidad, walang ibang role ang isang Kristiyano, kundi yung buhay na itinalaga sa iyo ng Diyos ay iyong gawin, ay iyong lakaran. Praise the Lord. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 7 verse 17, ako na yung babasa sa NIV. Ang ganda po ng version na ito. Ang sabi niya, nevertheless, each person should live as a believer in whatever situation the Lord has assigned to them. Mayroong situation, mayroong pagtawag, mga kapatid, that the Lord has assigned to us. Amen. Mayroong inassign ang Diyos na buhay na path na dapat nating lakaran. Just as God has called them, this is the rule I laid down in all the churches. Huwag tayong aalis doon sa path na gusto ng Diyos lakaran natin. Kung tinawag ka sa kabanalan, gawin mo. Magpakabanal tayo, mga kapatid. Huwag mong iwaglit. Praise the Lord. Huwag mong ipagpalit para sa sariling karangalan. Hindi tayo nabubuhay, mga kapatid, para iserve yung sarili nating karangalan. Walang karangalan dapat ang matitira sa atin, mga kapatid, bagkus ang lagi nating sineserve
ay yung kaluwalhatian at kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay masamahan tayo ng kanyang Espiritu. Yun yung kalooban niya, mga kapatid. Kapag natatagpuan tayong gumagawa, bagaman mga kapatid, tayo po'y nag-i-struggle, pero pinipilit natin makapaglingkod, praise the Lord, makapamuhay ng ayon sa Kanya. Amen. Ang Diyos ay tapat at mayroon siyang Espiritu sinesend para tulungan tayo sa atin pong mga struggles. Kaya, yung mga bagay na magpapaalis sa Espiritu ng Diyos, huwag na natin gagawin. Praise the Lord. Kung ang Espiritu, mga kapatid, ay namumuhi sa kasalanan, sa karumihan, huwag na natin ilagay sa atin pong buhay yung mga ganong bagay. Praise the Lord. We must stay in the temple. We must stay in the right place where God wants us to be. In the end, mga kapatid, hahatulan tayo ng Diyos at hahanapin ng Diyos yung kanyang ipinagkatiwala sa atin. Oh, binigyan kita ng ganitong talento. Ano bang ginawa mo sa talento? Binigyan kita ng magandang boses. Ipinaglilingkod mo ba yan sa Diyos? Binigyan kita ng katalinuhan. Ipinaglilingkod mo ba yan sa Diyos? O pinangloloko mo sa kapwa mo? Praise the Lord. Doon tayo susulitin ng Diyos, mga kapatid. Hindi katulad ng sanglibutan. Ang sanglibutan, hahatulan sila sa kanilang mga kasalanan. Pero tayo, na mga pinili ng Diyos, kapag tayo'y nagkakasala, may pampalubag ng loob na. Praise the Lord. Kinakalimutan na ng Diyos yung ating mga kasalanan. Ang ipagsusulit lang natin sa Kanya, yung buhay na ibinigay niya sa atin, paano ba natin ginamit? Praise the Lord. Yung bang talento, mga kapatid, ability, ay nagamit natin sa tama. Lastly, mga kapatid, praise the Lord, mayroong verse ako nabasa, Ezra chapter 6, verse 5. Amen. At ang ginto, pilak na mga sisidlan din naman ng bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem at nadala sa Babylonia ay masauli at mapasok ulit sa templo na nasa Jerusalem, bawat isay sa kani-kaniyang dako at iyong ipaglalagay sa bahay ng Diyos. Nagkaroon ng bagong hari, mga kapatid, sa katauhan ni Dario, at mayroon siyang naging utos. Lahat ng inilabas sa bahay ng Diyos ng mga kasangkapan ay muli ninyong ibalik. And that's my prayer, mga kapatid. Kung pakiramdam natin nawawala na tayo doon sa alignment ng purpose natin sa Diyos, I pray that mabalik tayo sa templo, sa kani-kaniyang paglalagyan natin. I pray, mga kapatid, bago dumating ang Diyos, ang ating pong Panginoong Jesucristo, ay masumpungan tayo gumagawa doon sa tamang lugar na pinaglagyan niya ng una sa atin. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan, mga kapatid, at kapurihan, anuman ang aking pong maging kakulangan, mga shortcomings, mga kapatid, ay hayaan yung Diyos na magpuno sa inyong mga puso. Sa Diyos, ang lahat ng karangalan at kapurihan.